Po mga kapatid at God bless sa lahat at naway nasa mabuti po kayong kalagayan at mapayapa. Dahil sa mainit po ang panahon, kahit po yung malamig lang, bawasan lang yung init. Yung sobrang init, grabe. Kahit anong gawin, dahil lang mainit. Pero mga kapatid, salamat doon sa mga nakaka-appreciate. Thank you. God bless po sa lahat. Sa mga mabigat yung kalooban sa subscription, okay lang po. Kahit like lang po, comment sa baba, masaya na po ako at sobrang nagpapasalamat po ako doon. Salamat po at naway ingat po tayong lahat at laway, lagi may biyaya tayong natatanggap. Bibigyan lang natin mga kapatid yung reaction doon at opinion sa isinagawang hearing sa Senado ni Senador Amy Marcos, Senador Bato de la Rosa, Cayetano, di ba? Nandun din si Robin Padilla. Reaksyonan lang natin yung kaganapan. Naipakita naman, na-establish naman at doon sa part ng mga kasundaluan sa pulis na Marbil, di ba? Torre, DOJ Secretary Remulla, at saka doon kay Ambassador Marcos Lacanilaw, naipakita naman doon na talagang nagsisinungaling di ba? Nagsisinungaling si Ambassador Lacanilaw, di ba? Marcos Lacanilaw. Dahil unang-una, hindi niya raw alam na hindi dinala sa isang husgado o kasi yun ang di ba? Article 95, di ba? Kailangan dalhin muna sa isang korte. Yung Villamor Airbus, hindi naman korte po yun yung bahagi ng sa Armed Forces of the Philippines, di ba? Kaya malinaw doon mga kapatid na talagang may paglabag, may mali kung paano sinagawa. Dahil unang-una, batay sa ito sa mga naglabasan, na itanong din sa dating justice, di ba? Na talagang dapat sinunod yung tamang proseso, diba? Doon sa part na yun. Pero hindi naman nangyari. Ang matindi doon mga kapatid, ito reaction na natin, at opinion na natin. Ako pa nag-o-opinion lang po. Hindi na nasunod yung proseso, yung tinatawag na due process, at saka yung mga tinatawag na yung karapatan, in the Bill of Rights ng dating Pangulo. Regarding doon, dahil unang-una, naipakita yung video doon kung paano baltakin si Attorney Degra ng Torre, kasi nga, pinipilit niyang alisin doon ang isang attorney na attorney ni PRRD. Lagi natin tatandaan mga kapatid, sa lahat ng bagay, laging, siyempre, nandiyan yung attorney. Yan, mawala na lahat. Ito mga kapatid, di ba? Mawala na lahat. Family man yun, pero nandun pa rin yung mga family, direct family. Pero, yung kanyang abogado, hindi pwedeng tanggalin yan. Pero bakit pinipilit? Kasi nga, di ba? Ini-invoke ni Attorney Degra yung Article 95 ng ICC rules, di ba? Na kailangan idaan at alamin yung tama, kung tama ba yung tinatawag na warrant of arrest. Tapos, siyempre, alamin mo rin, di ba, yung karapatan mo, yung sa Bill of Rights at saka yung mga due process, di ba? Yung mga ganong na angkop sa'yo na pwede mong idepensa sa isang party na yon. Pero hindi nangyari. Pero doon sa hearing na isinagawa, lumitaw na talagang may pinagtatakpan, di ba? May lumilitaw doon na pinipilit na kung sino nag-utos, pero nag-executive, di ba? Si Marvel. At hindi niya, di ba? Kumbaga, executive privilege, sabi niya. Pero, lagi natin tatandaan, yung tinatawag na executive privilege, ay nakaangkla lang yan mga kapatid doon sa mga sekretary. Hindi po sila sekretary. PNP chief po siya. Si Kwan, nasa police, di ba? Sa CIDG naman si Torre, di ba? And there's si Kwan, yung spokesperson Pajardo. Hindi sila sakop doon. Base lang sa kaalaman natin kung ako po'y mali, sorry po. Pero base doon sa nakita natin regarding doon sa nangyari kay Neri, Secretary Neri noon, kay Ermita, di ba? Ang sakop lang base doon sa Kwan, nilabas ng Supreme Court, di ba? Sa mga sekretary, pero hindi nagiging hadlang 'yun para hindi mo paatinin doon sa mga hearing na 'yon.
Kaya hindi pwedeng i-kwan yung tinatawag na executive privilege doon. Kasi unang-una, hindi naman yun papasok doon sa isang parte na magiging kwan sa Supreme Court o sa kasong yung sinampa doon, hindi magiging hadlang po yun. Kasi aalamin lang naman di ba? At yung karapatan ng Senado, yung mga bagay na yun, na alamin kung ano man ito. Pero yung sa part na yun, na sinasabi na lang, executive privilege po, ay parang sa aking pananaw lang po, at opinion ko lang po, hindi sila sakop. Bakit? Hindi naman sila mga sekretary. Diba? Parang kumukuha doon sa sekretary, pero kailangan nyo pa rin payagan kasi ito yung bahagi ng tinatawag na, diba, para makagawa o makabalangkas ng batas ang Senado regarding para wag na maulit. Pero iginigit nila yon, diba? Lumitaw tuloy, diba? Ang isa sa mga napansin ko ng mga kapatid, yung ating DOJ secretary, ipinipilit niya talaga yung ganong sistema. Pero kung titingnan mo naman mga buti, bagamat may katuwiran siya, pero nandoon sa isang part na yun, kumbaga, binabalik ko talaga, di ba? Kumbaga, pinapaikot talaga yung batas. Sorry sa sasabihin ko, DOJ Secretary, sorry po bagamat may punto kayo doon sa isang parte na yun, pero napansin ko talagang ayaw niyong ibulalas o ihayag kung anong totoong nangyari. Dapat, di ba, bilang transparent o accountability, ilabas niyo po yung totoong nangyari, di ba? Pero dahil nga siyempre siguro may mga bagay na dapat hindi ibulalas doon, hindi pwedeng sabihin sa parte na yon, karapatan nila yon. At ako'y nag-opinion lang. Tingin ko lang po, parang ayaw niyong ilabas yung totoong kaganapan. Kasi unang-una, na-contempt na nga siya, di ba? Ni Bato de la Rosa at pinagtibay ng ating senadora. Pero sa bandang huli, kinausap niya, di ba? Kinausap ni Boying Remulla, si Bato de la Rosa, kinausap niya sa parte na wag nang iko kasi may namatay daw na lolo. Ano ba naman yan? Siya lang ba pwede mag-asikaso doon, di ba? Parang alibay lang talaga yun Pero doon sa part na ginawa ng ating Senate President, base doon sa sinabi ng ating senadora, dangerous yung action na ginawa ng ating Senate President na hindi pagperma doon sa contempt. Hindi niya pinirmahan yun Bagamat hindi pa sa niya nababasa, nakikita, pero dapat bilang pag-aalam mo sa mga kasama mo diyan sa Senado, di ba? Igalang niyo yung pasya ng kasama mo diyan, bagamat ikaw ang Senate President, pero dapat nire-respeto mo rin kung ano naging pasya. Kasi kita-kita naman nagsisinungaling doon. Nakita natin at nakita naman kung paano tanungin. Imagine mo, pagbaba galing sa Hong Kong, dire-diretso na po yan buong araw kasama, tapos hindi niya alam. Halatang halata na nagsisinungaling talaga doon sa isang parte na yun, di ba? Kaya dapat maging transparent, ipakita kung anong kaganapan, pero yung harap-harapan kang lulukohin sa isang parte na yun, na alam mo naman na niloloko ka, di ba, karapatan nila i-contempt yun. Kaso, hindi naman pinirmahan ng Senate President, di ba? Kaya masakit doon sa isang parte na yun, samantalang kung yung kaganapan na yun, maibubulalas kung anong tama at anong mali, di ba? Dapat, di ba, ipakita doon yung totoong kaganapan. Kung lumabag ba o hindi. Kasi kitang-kita naman nagsisinungaling Siyempre, karapatan ng committee na yun na i-contempt siya. Litaw na litaw, binigyan siya ng pagkakataon. Ilang beses siya binigyan ng pagkakataon. Di ba? Magsabi ka ng totoo. Pero talagang kitang-kita halatang-halata na harapang niloloko nila. Yung nagsasagawa ng hearing doon. Di ba? Sa committee ni Senator Amy Mar at saka ni Bato de la Rosa. Halatang niloloko. Hindi mo pa i-contempt. Tapos hindi pipirmahan. Di ba? Ang katawiran naman ng Senate President, di ba, na hindi niya daw pinirmahan yung contempt, di ba? Kasi para magkaroon ng tinatawag na wag ma-divide o magkaisa. Paano magkakaisa kung yung bagay na ginawa nila hindi naman natatama, hindi naman karapat-dapat, di ba? Kumbaga, may mali May mali. Gusto mo ba sa isang di ko alam ito si Juan, sa ating Senate President, dapat, kumbaga, di ba, ang tawag kasi sa kanya, di ba, si Cheese Escudero, Senate President, Cheese Escudero po. Di ba yung cheese, pag bumili ka ng tinapay, dapat ilalagay ka lang sa gitna. Mamamagitan ka lang sa isang party doon, pero huwag kang kakampi sa kabi-kabila. Ganun lang naman yun Hindi halata naman, talagang
parang hindi mo pinirmahan yung contempt order para ano? Para hindi siya ma-detain, di ba? Pero kitang-kita naman na nagsisinungaling siya. Di ba? Yun ang nakakadismaya doon, di ba? Nakakadismaya na alam mo maling-mali na, alam mo nagsisinungaling na, alam na niloloko mo o niloloko mo yung committee na yun, niloloko mo isang bayan ng Pilipino, pero hindi mo pa rin siya nabigyan ng ganun na para hindi pa marisan. Kasi una-una, under oath siya doon, di ba? Naka-under oath siya. And then, pagsisinungalingan mo, magsisinungaling ka doon, di ba? Hindi mo na iginalang yung institusyon ng Senado sa isang party doon. Harap-harapan na niloloko mo yung isang bayan ng Pilipino. Yung harap-harapan, niloloko mo yung mga komitiba doon na nakapaloob doon. Di ba? Marapat lang siguro na i-contempt nyo para mabigyan ng aral, di ba? Ganun lang yun mga kapatid eh. Pero bakit hindi pinirmahan? Hindi natin alam. Kasi nga una-una, siyempre siguro, hindi ko sinasabi ng parte na yun, pero dapat inalam niya muna, tiningnan niya muna ng ating Senate President na kitang-kita nagsisinungaling tapos hindi mo pipirmahan yung contempt order. Hindi mali yun. Saan ka ba naglilingkod? Sino ba pa pinaglilingkuran mo? Di ba sambayan ng Pilipino? Nagsisinungaling eh. Harap-harapan na eh. Nagsisinungaling eh. Tapos kakampihan mo. Di ba? Yun ang mahirap doon, di ba? Maging matutuhanan lang tayo sa isang parte doon para naman yung bagay na yon ay maging aral doon sa mga sinungaling, di ba? Kasi pag pinirma mo yung contempt order na yon, matututo siya na huwag siya magsinungaling. Kasi under oath siya doon. Tapos harap-harapan sisinungaling siya, di ba? Marapat lang na makontempt siya, o di ba? Binigyan naman ng pagkakataon pero hindi nagsasabi ng totoo, di ba? Ganun lang mga kapatid. Sana makita natin talagang maling-mali eh. May nagawang mali pero kinukonsinti mo. May nagawa ng mali pero wala kang, di ba, voice out regarding doon. Ito, sample na lang, di ba? At wag na daw doon, si Colonel Grijaldo, may nasabi ka ba, Senate President, tungkol dyan? Maging yung pati yung sweldo niya, hindi binibigyan, pero may narinig ba kami sa iyo? Wala. Oh. Di ba? Ito, nakita na, binunyag na kung bakit hindi makukuha. Kasi nga una-una kasama pala sa kapihan ng ating First Lady, di ba? May mga picture na. Oh, anong ibig sabihin? Dahil ba siya malakas? Dahil ba siya malapit doon? Hindi na pwede contempt? Ano ba ang batas natin, di ba? Ang batas natin, pantay-pantay. Maging mayaman ka, mawalo pa man, dapat ipatupad yung tama, yung batas ay batas. Kung ano man ang rules ng Senado, dapat ipinatutupad yun. Ganon lang mga kapatid. Nakakalungkot sa isang parte na binigyan natin ng pagkakataon, di ba? Na maging senador, maging Senate President. Pero, hindi ko sa sinasabi may kinakampihan. Pero, kitang-kita naman, di ba? Na nagsisinungaling yung hindi mo i-content. Yan lang mga kapatid. Salamat at yagis. Sana nakita natin. Basta lang yung sinasabi. Pag mali, mali. Pag tama, doon tayo sama-sama. At yagis sa lahat. Sana matuto tayo. Sana makita natin yung mga bagay na yun para hindi nauulit yung mga bagay ng mali. Pinatutupad ang mali. Maling-mali eh. Okay, mga kapatid, salamat. At ingat po tayo lagi at God bless po sila.